Nilinaw ng TV host social media personality na si Mariel Rodriguez Padilla, misis ni Senador Robin Padilla, na wala siyang intensyong bastusin ang Senado at sinumang may kaugnayan dito ayon sa caption ng kanyang isinagawang live kamakailan. Sa pamamagitan kasi ng kanyang live selling ay ini-address ni Mariel ang isyong ipinupukol sa kanya matapos hindi magustuhan ng mga netizen ang ginawa niyang pag-click sa drip session habang nasa loob ng tanggapan ng kanyang asawa sa Senado. Nilinaw rin ni Mariel na hindi glutathione ang pinadrip niya kundi vitamin C. Sa kabilang banda, nag-issue na rin ng apology letter ang mister na naka-address sa Sergeant at Arms ng Senado. Humingi ng tawad si Senador Robin Padilla sa mga opisyal ng Senado dahil sa nangyaring drip session ng asawang si TV personality Mariel Rodriguez Padilla sa kanyang opisina kamakailan. Humingi ng tawad si Senador Robin Padilla sa mga opisyal ng Senado dahil sa nangyaring drip session ng asawang si TV personality Mariel Rodriguez Padilla sa kanyang opisina kamakailan. Dalawang sulat ang ipinadala ni Padilla kung saan naka-address ang bawat isa sa mga ito kina Senate Medical Bureau Chief Dr. Renato Sison at Senate Sergeant at Arms Roberto Ancan. Base sa sulat na ipinadala kay Ancan, sinabi ni Padilla na hindi raw niya naisip na ipawalang bahala ang alituntunin ng Senado nang mangyari ang drip session ni Mariel sa kanyang opisina. Samantala, sinabi naman ng senador sa kanyang sulat kay Sison na walang intensyon si Mariel na ipawalang bahala ang patakaran ng Medical Bureau nang gawin ang naturang drip session. Matatandaang binatikos kamakailan sa social media ang ginawa ni Mariel sa Senado dahil very inappropriate at disrespectful daw ito. Inihayag naman ni Senate Ethics and Privileges Committee Chair Senator Nancy Binay kamakailan na imbestigahan daw nila ang kontrobersyal na drip session ni Mariel dahil bagamat hindi siya miyembro ng Senado, may kaugnayan umano ito sa integridad at reputasyon ng kapulungan. Kaugnay nito, iginiit ni Padilla noong Sabado na nakakahiya umano sa pera ng taong bayan kung bubusisihin pa ng Senado ang naging drip session ni Mariel dahil may mas mahalaga pa daw issue ang dapat unahin at pagtuunan ng mga senador. Ito yung pinagpipistahan ngayon ng buong bayan. Ito po ay isang patunay na sa panahon po talaga, sa kapangyarihan po ng social media, wala nang ligtas na sino mang kilalang personalidad ngayon. Kung gusto mong itago ang anumang nagaganap sa buhay mo, kung ikaw ay kilalang artista o personalidad, huwag kang mag-post ng kahit ano sa iyong social media account at huwag kang gagawa ng anumang palso na sapat para mapansin ka ng publiko. Yung kay Robin Padilla at kay Mariel Rodriguez. Oo, kaya dapat talaga yung panatiliin natin yung think before you click. Yung di ba laging sinasabi yung think before you click. Kasi pag na-click mo na yan. Think 1,000 times before you do something. Alam niyo po mga kapatid, syempre po pwede naman nating sabihin na vitamin C nga yung ini-inject at hindi yung karaniwan na, di ba? Yung mga gluta, IV gluta, ganyan. Yung mga trip, mga ano na ganyan. Kaya lamang po, nakalimot din naman si Mariel, di ba? Na ang kanya pong lugar na pinuntahan ay Senado to. Di ba? Mataas na kapulungan ng Kongreso ito. Hindi naman ano lang po sa kalye, di ba? At talaga naman pong ang dami-dami nagbibigay talaga ng hindi kagandahan na ano sa kanya. Mapa-vitamin C o glutaman ang itinurok. Ang issue ay yung kaartehan session na isinagawa o ipinangalandakan pa sa opisina ng isang senador na naka-slouch sa background. May tamang lugar ang pagpapadrip. Pwedeng sa bahay o sa artista van ni Mariel habang nagbibiyahe siya. Pero kung ganyan, nakatingkatin na talagang magpaturok ng vitamin C, pwede naman sa loob ng opisina pwede naman sa loob ng opisina ng senador. Pero hash-hash na lang sana at huwag nang magpa-picture o mag-post pa sa IG. Mula kay Juris Doctor, 100% tama. Oo, totoo yan. Pero alam niyo po,
sa nangyayari ngayon na nanghihingi na talaga kahit si Senador Robin Padilla ng paunawa at talagang humingi siya ng paumanhin sa kanyang mga kasamahan sa Senado at sa publiko, wala tayong magagawa. Binura na yung post, pero andyan pa rin yung naganap. Gusto ko na lang pong alalahanin na habang inuukil-kil ang Senado ngayon, lalo na si Senador Robin Padilla, mas magandang isipin na ang Revilla Law, yung batas po na pinirmahan ni Pangulong Bongbong Marcos para sa mga kababayan po nating nakatatanda, ay isa na pong batas talaga ngayon, ang Revilla Law ni Senador Bong Revilla Jr. Isipin mo, pag nagbe-birthday ang mga kababayan nating matanda na, centenaryo, yung 100 years old, nakakatanggap ng 100,000. Ngayon po, ang 80 anyos, 85, 90, 95 anyos, bibigyan na rin po ng kaukulan na pagmamahal. Dahil dito sa law na ito, bibigyan po ng 10,000 pag nagdiriwang sila ng kaarawan. Napakagandang balita. Kasi ang katwiran ni Senador Bong Revilla, aanin pa ang damo kung wala na ang kabayo. Diba kapag 80 anyos ka na, matanda ka na, kahit nga 70, 60, may mga gamot na tayo, vitamina at kung ano-ano pa na kailangan pagkagastusan. Abay, napakaganda naman ang puso ng senador na ito. Diba? Kung sa bagay, lagi naman nating sinasabi, taga-showbiz man o hindi, ang ilapit mo kay Senador Bong Revilla, tumatalima siya agad talaga matulungin. Kaya mga kababayan po natin, hindi na lamang po ang may edad na 100 taon ang binibigyan ngayon ng pagmamahal ng batas na ito. Meron na po para sa 80, 85, 90, 95 anyos, 10,000 tuwing magdiriwang ng kaarawan. Maraming salamat kay Senador Bong Revilla Jr. Yan po ang pambalanse yan sa issue ng pagpapaturok ni Mariel Rodriguez sa Senado, di ba naman? Ayan. Minsan po kasi wala na sila ma-content, kaya pati mga di dapat i-post o i-expose, pinapakita pa nila. Dapat laging alalahanin din nila na may pangalan o posisyon ang mahalagang tao sa buhay nila. Nakakaloka si Mariel, hindi ko ramdam ang sincerity ng sorry niya. Kahit sa ordinaryong opisina, kapag nahuli ng employer, ang employee na nagpapamanicure o nagpapapedicure sa workplace, sigurado, kung hindi suspension, tanggal agad sa trabaho. Huwag gawing tama ang mali. Sang-ayon ako kay Tita Julie. Oo, sabi nga natin, di ba Romel, sana nag-sorry na lang. Yes. Nakatwiran pa. Ang mali ay mali, ang tama ay tama. Ganun lang yon. Di ba naman?